Hallelujah! At Ayan. Hallelujah. Paliitin ang speaker o kailangan pa ba akong mag-mic? Mag-mic ka pero walang sound. Hello, sound check. Bye. Ganyan lang. Ayan. Kasi Ayan. malakas na. Praise God. Yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat at Happy Easter! Happy Resurrection Sunday! Yan, so tayo po ay nakadilaw ngayon dahil yun yung uso ngayon. Yun ang uso, Easter daw, Resurrection Sunday. Pero huwag tayong tumingin, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga paligid, o huwag nating tignan yung tinatawag na panlabas na kaanyuan. Kasi ang tinitignan ng Diyos is yung ating puso. Alam niyo nung ako ay nag-preach sa isang church, ako ay naka-polo shirt. Naka-polo shirt ako, may nag-rebuke sa akin. Hindi dapat ganyan ang pastor mag-preach, dapat nakabalong tagarong. Ay, baliktad. Nakabalong Tagalog. Nakabarong Tagalog. So, yun. Ang sa akin is, anong pagkakaiba yung naka-polo shirt sa nakabarong Tagalog na nag-pre-preach? Huwag nating tignan, ang sa akin is huwag nating tignan yung panlabas. Ang tignan natin is yung content o yung mensahe ng pre-preach ng nagtuturo, mga kapatid. Katulad ngayon, nag-yelo ako dahil Easter ngayon, iyon ang uso ngayon. Pero sabi ko nga, huwag niyo akong tignan dahil matitisod lang kayo. Ang tignan ninyo, ang pakinggan ninyo is yung mensahe na aking sasabihin. Dahil ito ay napaka-importante, napaka-mahalaga, mahalagang bagay sa buhay ng isang Kristiyano. So yun, ilang dekada na ang lumipas, ilang taon na ang nagdaan, Semana Santa dito, Semana Santa dyan, Semana Santa doon. Subalit, ang mensahe na ating napapakinggan is paulit-ulit lang. So ngayon, uulitin ko na naman. So tignan natin kung merong nilagdag. So, what is the meaning of resurrection of Jesus to you? Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng resurrection ni Jesus para sa inyo? Ano ang ibig sabihin ng resurrection ni Jesus Christ para sa inyo? Yun ang tanong. Savior. Savior. Savior? The resurrection. Yes. Ano ang ibig sabihin o ano ang meaning ng resurrection ni Jesus Christ para sa inyo? Yun ang tanong. To save. We are forgiven. Forgiven? Napagtagumpayan? We are already forgiven. Resurrected from the message of God's To give love. life. To give life? The message of God's love. The message of God's love? So, victorious, right? Successful. So, lahat ng mga sinabi ninyo is tama. Walang mali. Alright? So, in 1 Corinthians chapter 15 verse 17, Paul writes to the Corinthians. So sabi ni Paul, so ganito tayo magbasa ng Biblia, mga kaibigan. Huwag natin sabihin, ito ang sabi ng Diyos. Hindi. Sabi ni Paul writes that if there's no resurrection from the dead, nabubuyoy ako. Sorry. We are still dead to our sins. Okay. Jesus is the spotless Lamb of God who has the power to remove our sins. His work on the cross was incomplete until He rose from the dead. So ulitin ko, His work on the cross was incomplete until He rose from the dead. So the meaning of resurrection of Jesus Christ is the validation, authentication,
verification of everything Jesus said, Jesus did, and Jesus taught to everyone. So, ang pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo ay ito yung verification. Ito yung authentication. Alright? Verification ng lahat ng sinabi, itinuro ng Panginoong Jesucristo. Amen? Malinaw po ba sa atin yun? So lahat ng sinabi nyo kanina is tama. His work on the cross was incomplete until He rose from the dead. So ngayon mga kaibigan, ang daming mga mensahe na ating napapakinggan, nababasa ang mga libro patungkol sa Diyos. Ngunit ang nakakalungkot, habang dumadami ang natututunan, nalalaman ng tao patungkol sa Diyos, lumiliit naman yung kanilang pagkakilala kay Jesus. Ng Panginoon Kristo, siya yung tunay na mensahe ng Diyos. Ang Panginoon Kristo, siya yung tagapagsalita ng Ama. Lahat ng tinuro, lahat ng sinabi ng Panginoon Kristo is yun yung talagang will of the Father. So ngayon, Resurrection Sunday. Lagi nating sineselebrate, lagi nating kine-commemorate, alright? Inaalaala ang pagkabuhay na aguli ng Panginoon Kristo, pero ang tanong, meron na bang nabago? Meron na bang naidagdag sa atin pananaw patungkol sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon Kristo? Resurrection is the validation and authentication and verification of everything Jesus did, Jesus said, and Jesus taught. In 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, and the new is here. So basahin natin sa ibang translation. Sa Amplified Version, 2 Corinthians 5:17, it says here, therefore, if anyone is in Christ, that is, grafted in, joined to Him, by faith in Him as Savior, he is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things has come because spiritual awakening brings a new life. Nanawatan nyo mga kamsar? Amen. So, if anyone is in Christ, he is a new creature. All things, the previous morals and spiritual condition have passed away. So itong 2 Corinthians 5:17, memorize na natin ito. Pero hanggang doon lang. Ang ibig sabihin ng 2 Corinthians 5:17, kailangan merong pagbabago. So kung tayo ay na kay Kristo Jesus, kailangan mabago yung ating mindsetting, mabago yung ating pananaw, yung ating mga idea patungkol sa Diyos. Na ang unang-una, yung ating pananaw sa Diyos, ang Diyos ay, tawag dito, masungit, ang Diyos ay matapang, ang Diyos ay, ang tawag dito, no? Diyos na pinakilala ni Moises, nagpapaulan ng apoy, bumubuka ang lupa, kinakain yung mga tao. Mabagsik. Ano ba? Mabagsik. Mabagsik. Yun. Yung mga pagkakilala natin sa Diyos noon. Very judgmental po tayo noon, mga kaibigan. Dahil yun nga yung ating napapakinggan nung una.
Yung mga katuruan na ating napapakinggan, pinapakinggan natin sa maraming mga pastor, maraming mga teachers, maraming mga missionaries, maraming mga libro na ating nababasa. Lahat ng iyon na mga judgmental na mababagsik na katuruan, iyon ay hindi maka-Jesus. So kung babalikan natin ang katuruan ng Panginoon Kristo, ang Panginoon Kristo nagpapalaya. Ang Panginoon Kristo nagpapagaan. Ang Panginoon Kristo nagbibigay sigla. Hindi siya nanggigilty. Hindi siya nagpaparusa. Hindi siya nagko-condemn. Hindi siya nang aalis ng tao. Hindi siya nagpapalayas. Pero ang mga tao, sabi ko nga, habang tumatagal na ang tao ay nag-aaral ng salita ng Diyos, habang tumatagal na ang tao ay tumatanggap ng maraming katuruan patungkol sa Diyos, doon naman lumiliit ang tsansa ng kanilang pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Yun ang malungkot na katotohanan. At yun ang nangyayari sa mga panahon natin ngayon. Na maraming mga teachers, maraming mga preachers, maraming mga pastors, maraming mga churches ngayon na mababagsik. Dahil hindi nila tunay na nakilala ang Panginoon Kristo. So ngayon, mga kaibigan, hindi masama na tayo ay magbasa ng maraming aklat. Hindi masama na tayo ay mag-aral ng mag-aral. Mabuti yan dahil nakakatulong yan sa knowledge po natin patungkol sa salita ng Diyos. Ngunit, lahat ng iyan, lahat ng ating mga pinag-aaralan, lahat ng ating mga pinapakinggan, lahat ng ating mga binabasa, padaanin natin kay Jesus. Amen. Amen po ba? Amen. Dahil walang saysay. Ang lahat ng mga knowledge, lahat ng mga karunungan, tinataglay natin kung tayo ay mababagsik. Kung tayo ay mga judgmental, mga kaibigan. Resurrection from what? Salvation from what? Resurrection from the dead. Resurrection from the dead. And salvation from what? Salvation from death. Ay, Salvation from sin. sin. Salvation from sin. Ano pa? Yun yung mga unang mga tinanggap nating mga anong tawag dito? Come on, man. Salvation from law. Sampre. Excuse me po. Salvation from law. Fulfill the law. Fulfill the law. Salvation from guiltiness, from devil. from jail. Salvation from the wrath of God. Salvation from the wrath of God. Salvation from law. Salvation from... Wow! Totoo naman yun. Kasi, yun nga, lahat ng mga naunang mga nagturo sa atin, nagturo patungkol sa Diyos, ang mabagsik ng kanilang mga katuruan. Na ang Diyos ay consuming fire, ang Diyos ay mabagsik, ang Diyos ay nagpaparusa. Yun yung mga pinakilala ng mga propeta, ng mga tagapagturo noon. At pagkatapos ni Jesus, yun pa rin yung itinuturo. Ngunit dumating na nga ang Panginoon Kristo para iparating sa atin ang tunay na mensahe o kalooban ng Amang nasa langit. Amen. Amen? Kaya, tayo'y iniligtas ng Diyos mula sa batas. Amen. Salvation from law. And salvation from the teachers of the law and Pharisaic, mga kaibigan. Salvation from needless guilt and fear of judgment. Tayo ay niligtas mula sa takot, mula sa guilt, sa takot ng kaparusahan, ng kamatayan. Tayo ay pinalaya na ng Panginoon Kristo. Amen? Kaya, isa pang mensahe ng muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo upang selyuhan lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang pinangako para sa iyo. Sinelyohan na niya ang kanyang mga pangako sa iyo na ito'y gagawin at gagawin niya. Kung sinabi niyang babalik siya upang ikay kunin
sa kanyang piling, babalikan kanya. Babalikan niya tayo. Pero ang tanong, are we ready? Are we ready enough to face the Lord Jesus Christ? So we must ready. Dahil walang saysay lahat ng ating mga sakripisyo. Mawawalang saysay lahat ng ating pagpapagal. Lahat ng ating paglilingkod sa Diyos. Gaano ka man katagal sa ministry mo, gaano ka man katagal sa iyong paglilingkod kay Lord, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 100 years, 1,000 years. Kung wala tayong pag-ibig sa ating mga puso, kung tayo punong-puno pa rin ng hatred, ng bitterness, ng unforgiveness, mga kaibigan, masasayang ang lahat. Amen. Kaya wag po nating sayangin ang ating mga pagpapagal. Lagi tayong manalamin kay Jesucristo. Gaano man tayo katayog ngayon, gaano man kalaki ang ating ministry ngayon, gaano man tayo kakilala o ka-fame ngayon, gaano man kadami yung ating mga miyembro ngayon, kasikat yung ating ministry ngayon, walang saysay yan kung ang ating mga puso, yung ating mga mind setting ay hindi pa rin nakalaya mula sa judgmentalism, mula sa pagkaparisaic, mula sa pagiging separatist, mga kaibigan, mawawalang saysay yan. Sa ibabaw ng lupa, exercise natin yung pagkakaisa. Sa ibabaw ng lupa, exercise natin yung pagiging one body in Christ. Dahil pagdating ng takdang panahon, magkikita din tayo sa kaharian ng langit. Magkikita din tayo doon sa langit at walang separatism doon. Amen. Alright? Kaya, ang mga nangyayari ngayon sa ating panahon ngayon, we must pray. We must pray and preach the truth about the message of Jesus Christ, about the message of the resurrection of Jesus Christ. Amen? So be free and enjoy Life. the blessing, the life, the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ from the dead. Amen. So you are alive, you are free, and you are free. Amen. Enough. God bless you all. So let's pray. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po nagpapasalamat sa oras nito. Tunay nga, maraming salamat sa patuloy na pagtuturo po ninyo sa amin. Maraming salamat sa patuloy na pagtutuwid po ninyo sa amin, Panginoon. Sa aming pagkakilala sa inyo, O Diyos, noon. Maraming salamat at kami ay patuloy na nililiwanagan po ninyo. Kami ay patuloy na itinutuwid po ninyo at kami ay patuloy na inyo pong ginagabayan. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Maraming salamat sa mga turo, sa mga salita po ninyo, Panginoon, dahil tunay nga, ito yung tunay na mensahe ng Amang nasa langit. Kaya Lord God, dalangin po namin sa lahat mga kapatid po namin na hindi pa lubos nakakaunawa sa inyong mensahe, Panginoong Jesus, sa hindi pa nakakaunawa ng lubos sa inyo pong mga turo, we pray for them. Open their spiritual mind and open their eyes, O Lord God, na makita, maunawa ang iyong mga katuruan, ang iyong mga example na ginawa, Panginoong Jesus. Lord, dalangin po namin na patuloy na kayo po ang siyang magbukas ng kanilang mga puso't isipan, maging sa amin man, O Diyos, sa mga bagay na hindi pa namin lubos na nauunawaan. We pray in the name of the Lord, na Lord, patuloy na kami po ay inyo pong tulungan at kami po ay inyo pong gabayan para kami ay mabuhay ng ayon sa inyo pong kalooban. Kaya Lord God, dalangin po namin kung merong mga hatred, merong mga bitterness, unforgiving spirit sa aming mga puso, we pray, Lord God, alisin po ninyo ito. At kami po ay patuloy na gamitin ninyo
na tagapagdala ng ilaw at asin Yes. sa inyo pong kaharian. Thank you so much, O Lord God. We give you all the highest glory and honor. In Jesus' name we pray.